Nagsasawa ka na ba sa puro calamares, adobong pusit, sinigang sa pusit? Try mo din to, sinarsahan na pusit. Sarsa pa lang, ulam na, lalo na sa mga hindi mahilig kumain ng pusit. Kapag natikman nyo to, siguradong uulit-ulitin nyo. Yung gagamitin natin pusit, yan din yung ginagamit sa pagluluto ng calamares. Lilinisin muna natin, ganyan talaga kapag tuwing naglilinis ka ng pusit, maitim talaga siya, lalo na yung ganitong pusit. Kapag dinudukot mo yung pinakatyan niya, lumalabas yung pinakatinta niyang kulay itim. Yung ganitong pusit, malaman ang pinakatyan niya, napakadami niyang kinain siguro to bago siya nahuli. Nakuha ko na pala yung mahabang plastic, ayan, tapos hihiwain lang natin ng ganyang kalalaki yung pangkalamaris din na pagkahiwa. Habang hinihiwa ko pala yan, lumalabas talaga yung mga pinakatinta niya at may nakalimutan pala tayo. Kailangan din natin tatanggalin yung ngipin ng pusit. Ito yung mata niya na matigas din kapag kinain mo, kaya hindi natin isasali yan. Saka natin huhugasan ng maigi hanggang luminaw yung tubig. Kung nakikita nyo, talagang binabanlawan ko siya ng maigi. Mga 3 beses ko yata to binanlawan. Tanggalin din natin yung malapot-lapot na kumakapit sa tiyan ng pusit. Kaya binabanlawan ko talaga siya ng 3 beses hanggang luminaw yung tubig para mawala din yung pinakamalansa niyang lasa. Kung hindi mo kasi to huhugasan ng maigi, magiging malansa yung kinalabasan ng ating lulutuin. Kung nakikita nyo malinaw na yung tubig, pwede na yan. May nakahanda na pala akong kumukulong tubig. Babanlawan muna natin to ng saglit, mga 1 minuto lang ha. Huwag nyong lulutuin dahil magiging matigas yung ating pusit. Huwag nyong patatagalin, mga 1 minuto lang. Ibablanch nyo lang sa mainit na tubig. Tapos magigisa na tayo ng mga lamas. Inuna ko na agad yung luya, katamtamang dami lang. Papalabasin lang natin yung masarap niyang aroma. Tapos isusunod na natin yung puting sibuyas. Kung wala kayong puting sibuyas, pwede din yung pula. Ilalagay na din natin yung bawang, isama na natin dyan para gumising na din yung natutulog niyang aroma. Mas masarap din kapag sinabay nyo sa paggisa yung durog na paminta, lalong sumasarap yan. Saka naglagay na din ako 2 pirasong laurel. Gigisahin lang natin ng bahagya, saka natin ilalagay din agad yung kamatis. Hanggang lumanta yung kamatis, ilalagay na din natin yung 3 pirasong sili. Gigisahin lang natin to hanggang lumabas talaga yung mga lasa ng mga lamas. Saka natin ilalagay yung pusit, 3 kutsarang oyster sauce, 3 kutsarang toyo, 3 kutsarang ketchup. Isasabay na din natin yung sitaw. Ang pagluluto nito 10 to 12 minutes lang para hindi maging makunat yung ating pusit. Gigisahin muna natin ng mga 2 minuto para manuot talaga yung mga pampalasa sa ating pusit. Saka tayo maglalagay ng 1 tasang tubig. Pakukuluan lang natin ng saglit ha. Pagkalipas ng almost 10 minutes ng pagpapakulo, okay na yung ating sinarsahang pusit. Kung nakikita nyo, nag-iigi na siya. Pwedeng-pwede na yan. Huwag natin patatagalin dahil magiging rubberized yung texture ng ating pusit. At kung umabot ka na sa part nito, huwag mo naman kalimutan i-share ang video na ito para maraming makapanood at makarelate para hindi masayang yung naiwang sauce sa ating kawali. Ilalagyan natin ng bahaw yan, sisimutin natin, ipapahid natin dyan yung bahaw para masimot talaga natin na maigi yung natitira pang sauce sa ating kawali. Mapaparami ka kapag ganito yung ulam mo. Maraming salamat nga pala sa mga followers at sa mga kababayan nating OFW. Maraming salamat sa palagi nyong panonood. Ingat kayo palagi kung saang bansa man kayo. Maraming salamat din sa mga bagong followers at kung bago ka pa lang dito, welcome ka dito at sisiguraduhin ko sa iyo na magi-enjoy talaga kayo. Tikiman time na!